UV operators ng piston na nais mag-withdraw sa consolidation ng Public Transport Modernization Program ng pamahalaan. Ating pag-uusapan kasama si Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng Department of Transportation. Yusek Andy, magandang tanghali po. Hi, good afternoon. Medyo magulo lang ang line pero magandang tanghali sa inyong lahat. Sir, una po sa lahat, ano po ang masasabi ninyo sa mga operators ng piston na nagsumite ng kanilang affidavit sa LTFRB para mag-withdraw sa kanilang consolidation application? Unang-una, no, ang importante sa usaping ito, tapos na po yung consolidation noong April 30 pa po, no? At nagpapasalamat kami, napakalaki ng porsyento, 80%. Kung totoo po yung may mga iba tayong kasamahan na gustong mag-withdraw sa kanilang pagko-consolidate, karapatan po nila yon. Ang worry lang po namin is kung sila ay mag-withdraw, ibig sabihin, hindi na sila sasama sa consolidation at wala na po sila magiging prangkisa. Yun po yung resulta ng may mga planong gawin po yon. Okay. Sir, may tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Andrea Taguines ng ABS-CBN. Aasahan daw po na tataas pa ang mga magwi-withdraw. So ano po sa tingin nyo ang magiging epekto ng mga withdrawals na ito sa implementasyon ng modernization program? Unang-una, no, yung epekto ng gagawin nila, alam mo, tungkol sa programa ng modernisasyon or public transport modernization, tuloy ho kasi ang programa, kahit ano pong mangyari, tuloy-tuloy po ito. At kung may plano po yung iba nating kasamahan, sigurado po ako, with due respect sa grupo, maliit lang po silang porsyento na hindi po maapektuhan yung ating programa. So ako, I am more worried sa kanila kaysa po sa programa dahil ang programa po ay malakas at tuloy-tuloy po. So Yusek Andy, ano po yung magiging tugon naman ng LTFRB sa mga natanggap nitong affidavit at ano din po ang hakbang ng DOTR hinggil dito? Alam mo, karapatan ng bawat isa kung ano ang gusto nilang gawin sa prangkisa. Merong iba hindi nag-consolidate, respeto namin sa kanila. May mga iba nag-consolidate at ngayon po ay may balita na may mga gustong bumawi. Kung gagawin po nila, we will have to accept the process at kanilang pag-apply. Uulitin ko nga lang po, pag ginawa po nila yon, hindi sila nag-consolidate, no? Babawiin nila, wala na po silang karapatan bilang operator. Yun po yung worry namin. Okay. May pahabol po na tanong si Andrea Taguines. Senate President Escudero has said that the LTFRB has no authority to revoke the individual franchise of public utility vehicles that did not consolidate into cooperatives. Ano po ang masasabi raw natin dito? Yung ganong pananaw po, narinig na po namin yan nung kami po ay nag-hearing also sa Kongreso. And with due respect po sa ating butihing Senate President, ang sagot po ng ating LTFRB, lalo lang ni Chair Wadis, karapatan po ng LTFRB yun. Nasa kanilang poder po ang mag-revoke ng prangkisa pag hindi po sumunod ayon sa mga patakaran. Siguro po, irerespetuhin lang natin ang kanilang sinabi at on the part of the DOTR, LTFRB, gagawin po namin yung aming paniniwala naman po. Yusek, may pahabol na tanong po si Andrea Taguines pa rin ng ABS-CBN. Are we seeing this trend among those who tried to beat consolidation deadline? Pakiulit lang po, pasensya na talagang magulo ang linya. Last question lang po, pakiulit. Yes po, are we seeing this trend daw po ba among those who tried to beat consolidation deadline? Kung ang tanong nyo po ay kung ma-extend po yung consolidation deadline, unang-una po, very firm na po yung ating Pangulo, yung ating department sa April 30. Kaya po sinunod namin yon at sinunod po ng lahat. Any changes po doon is beyond us. Yan po ay nasa kamay na siguro po ng kataas-taasan ng ating gobyerno. So kami po dito sa DOTR, as per the instruction of our President, full speed ahead po kami dito. Isa din daw po sa mga reklamo ng mga miyembro raw po, sir, ng piston ay ilang buwan na wala daw silang natatanggap mula sa kanilang kooperatiba. Ano po ang reaksyon nyo dito?
Pasensya na, hindi ko masyado naintindihan yung tanong po, no? Pero kung ang tanong po ay tungkol sa mga complaint, concerns regarding sa kooperatiba, yan po ay normal sa any organization at yan po ay pinahandle lalong-lalo na ng Office of Transportation Cooperatives at ng Cooperative Development Authority. Yan po ay nasa poder nila para ayusin po yung mga ganong klaseng concern which should be addressed properly po. So sir, para po sa kalinawan ng ating mga operators, paano po ba kumikita ang isang driver at operator matapos sumanib sa isang kooperatiba? May boundary daw po ba ang mga ito tulad ng nakasanayan na? Alam mo, ang maganda po dito sa programa natin wherein operators, drivers, magsasama-sama po ito cooperative, ang kailangan po natin alamin, this is not just about modernizing the vehicle. This is modernizing the program of transportation. Magiging maayos po ang buhay, lalo-lalo na mga driver, kasi po meron na itong oras, 8 hours a day maximum. Pag lumagpas, overtime. Ang mga sasakyan po, hindi na po yan lalabas kanya-kanya. Lalabas po yan ayon sa kailangan, so less tayo sa traffic at wala na po sitwasyon na magkulang ang sasakyan dahil fleet management will control the number of vehicles outside. Ang isang kooperatiba po, meron niyang benepisyo, pag-ibig, SSS, PhilHealth. Ito po yung maganda sa programa wherein we will make each and every drivers or operators before become like a normal worker, private or public, with benefits para po mas umulan ang kanilang buhay. Yun po yung habol also ng ating programa other than our commuters. Okay, Yusek, may tanong po dito si Tuesday New ng DZBB. Ibig sabihin po ba, pag binawi ang aplikasyon, hindi na ibabalik ang prangkisa nila, kaya automatic color room na po ba sila? Sa pagkaalam ko po, ganito pong sagot doon. Ang iyong prangkisa ay kinonsolidate mo, kaya po sasama ka sa isang kooperatiba. Kung ikaw ay babawi ng iyong prangkisa, ayaw mo nang sumama, mag-consolidate. Pag bumalik po yan sa iyo, tapos na po ang consolidation. So saan mo po dadalhin ngayon ang iyong prangkisa na binawi mo wherein consolidation has ended? Yun po yung aming worry sa kanilang plano ng iilan. Okay. So, yan pa ba si Yusek? Sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga operators na nakatutok sa atin ngayon. Pasensya na po, hindi ko po narinig yung katanungan. Panghuli na lang po, sir, ano pong mensahe ninyo para sa mga operators na nakatutok po sa atin ngayon? Yeah, unang-una, I think it's very clear. Klaro po sa mga usapin that the program is successful sa terms po ng sumama. Klaro po na i-improve pa natin yung programa kung saan natin kailangan. Ang akin pong mensahe sa ating mga butihing operators, let's be clear on the decisions that you will do. Kailangan po ang desisyon natin or impormasyon natin na nakukuha ay tama at may basihan. Mahirap po kumuha o gumawa ng desisyon na wala pong basihan ang mga bagay at ang future niyo po ang nakasalalay. Kami po dito sa DOTR, we are here to support you, your income, your livelihood. Tuloy po tayo dito sa ating programa. Atin po to. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng Department of Transportation.